guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. You're grounded, stable, comfortable, secured. Pwede rin wealthy. Kasi mag-grant yung mga wishes mo, ganon. Or may mga wish ka na nag-grant, or you're living a life na wish mong buhay, or else yung magiging buhay mo yung winish mong buhay, ganon. Mag-upisa ka na ng fresh start ng new path, new journey, new path na passionate ka, positive, fresh, kasi may green. Fresh kasi may green. So, this is a path, yung sisimulan mo na a new path, a new journey. Para bang maliksi ka, kasi may pusa dito, di ba maliksi ang pusa? Maliksi ang pusa eh. Di maliksi ka, no? Walang kiti-kiti. Pag may kiti-kiti, di kiti-kiti ka. Walang kiti-kiti. Pusa lang nandyan eh. Active. Di ba yung cat is active, no? And flexible. So, flexible ka. And stable, grounded. So, see? And ay, mag-umpisa ka na magpunta sa mga beach, mag-enjoy, o pwede din magkita kayo ng person mo, or else sa the world, or else makapag-travel ka around the world, or ma-achieve mo yung worldwide success, mag-umpisa ka na ng amuhay ng dream life mo, or yung tawag dito. Ito kasi yun lang po ang kuha ng guide ko ng energy yan. Siguro mahilig ka sa pusa. May mga pusa dito eh. And kain-kain ka ng mga fruits. Fruit cocktail. Char. Fruits eh, no? And pwede magbakasyon-bakasyon ka sa ibang lugar, ibang bansa, mga ganyan, sa mga places na like beach. Di ba? Beach yan dito. And kung ano itong sisimulan mo na ito na path, tuloy-tuloy na yan. Continuous na yan. Magiging committed ka dyan. Kung ano man yung path na yan. With your cat. Hindi man with your cat. May mga tools ka ngayon na dala-dala. May mga tools ka. Alam mo yung tools hindi martilyo ha. Para ba mga kailanganin mo yan. Lalo kung may mission ka from God. Ganyan. Na you're brave. Na tuloy-tuloy yan. And yung umpisa mo na yan, hindi mo pa yan umpisa, no? Hindi mo pa na-experience, ganun. Yung umpisa mo na path na yan, ang journey. It's a new journey, it's a new path. And grounded ka. Grounded ka talaga. And reliable. Maging reliable ka. O pwede yung parang parang kang pusa na flexible, no? Active, and hunter, di ba yung mga pusa hunter yan? Parang ganon. Ano pa? Sisimulan mo na yan. New journey na hindi na clouded ang judgment mo.
Hindi ka na malilito, hindi ka na malililang ng mga kaaway, ng mga evil. Yan. Yan naman ang mga nalililang kasi, mga kaaway, mga evil ba? Yan, mga evil. Mga alagad ng dilim, like witches, wizards, warlocks, evil magicians. Yan ang mga nalililang. Mga nanilito, iba-iba yung style nila. Hindi ka na magugula ng isipan mo. Hindi na may-unite sa'yo ang mga manipulation at deceit nila, like their spells, kung ano pa, mga orasyon nila, ganyan. The sound and clear ang iyong judgment at isip. And parang, peaceful. See? Kasi pagka hindi clouded yung judgment mo, peaceful yung isipan mo, di ba? So, yan. And parang, parang yung peaceful din yung paligid na parang so fresh based on sa picture. And ito din ang sisimulan mo, Ace of Swords, na hindi ka na ma-restrict, hindi ka na mapa-clouded talaga yung isipan mo. Kumbaga sharp and clear na yung mind mo, logical ka na mag-isip, courageous ka na mag-take na action sa like your mission, your goal, and everything. So, kung mayroong mga gusto mag-restrict sa'yo, like mag-monitor spirits, o mga sinasumunan, o ang mga sinisent na mga kaaway na, yung kaaway na ibig ko sabihin sa evil forces, mga alagad ng dilim, like witches, wizards, warlocks. Kasi mga deceitful talaga yan, at mga manipulative, at mga liars, di ba? Hindi na yan sila magtatagumpay against you. Yan. Yung sa kadiliman na yan, yung mga kaaway na yan. Yung mga witches, wizards, warlocks. Yung mga sinesent nila like spirits, anti-spirits para mang-restrict or mang-bind or para mang-manipulate ba, no? Para mang-control sa'yo o para pumigil sa'yo, madlang. Lalayuin sila, lalayuan ka nila, it will scare them away. Parang ganon. Kusa silang lalayo sa'yo. Hindi na yan sila makapang-atake sa'yo. Lalayo na yan sila. Maging matagumpay ka over the evil forces or sa mga alagad ng dilim, over sa mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Ano pa tong umpisan mo na to na buhay? Ano yung gagawin mo? See? Meron kang gagawin na for clarification with the Five of Cups na hindi makatulog, hindi mapanatag ang isipan, hindi maging stable ang isipan, at may mag-regret, no? Sa regret dahil sa mga mawala sa kanila. Ano yun, mga witches, sa mga witches, yun naman ang kontrol ng isipan, ang buhay ng iba through witchcraft nila. Yan. Mawala sa kanilang, ano ba yan? Mawala sa kanila. Yung pinanghinayangan nila. For clarification with the Page of Cups in reverse. Yung opportunity na makapunta sa malayong lugar. Gusto nilang agawin yung para sa'yo, baka ganun. Gusto nila mag-agaw ng mga opportunities, mga ganun, mga opportunity na para sa iba, no? Ginagamitan nila ng witchcraft para makuha nila, mapasakan nila, mga ganun, like luck, fortune, ginagawa nila ng witchcraft para mapasakan nila yung mga opportunity, luck, fortune ng iba, ganun sila. Tapos, ano pa yung mga wala dyan sa mga witches na yan? Witches, wizards, warlocks, yun lang yan. Yung kakayanan nila maghatol. Kasi, kung ang God naghahatol, sila sa kadiliman, naghahatol lang sila, nagpamarusa. Yan.
yung pamarusa, namamarusa sila. So, mawala na yun sila ng kakayanan na makapamarusa. Ano yung pinaparusahan nila? Yung kinaingitan nila, pamarusa. Yun ang tama, yun ang term nila doon, no? Yun ang term nila doon sa ginagawa nila, pamarusa daw. Actually, hindi talaga siya pamarusa kasi kahit walang kasalanan ng tao, ginagawa nila ng witchcraft dahil nainggit sila. Paramihan pa nga, nainggit lang eh. Gusto nila angkinin yung like destiny, fortune ng iba. Sa akin nga eh, pinagtutulungan nga ako kasi yung destiny ko. Yung sa akin na destiny ha, diba, prangkain ko na kayo. Pinagtutulungan ako ng mga witches, wizards, warlocks. Matagal na, ilang taon na. Kasi hindi naman kasi ako ganun, hindi naman kasi ako gahama na hindi naman ako aware na may mga ganun palang mga tao na kahit alam nila nakadestin na sa'yo, gusto nila agawin, gamitan nila ng witchcraft. Ako kita nyo, yung pang-atake nila sa akin, minumonitor pa nga nila ako dito ng ibon nila eh. Ng monitoring spirits nila eh. Ng mga, ayun, ang dami nilang atake, may pasumon-sumon to sila ng mga evil entities nila eh, sa akin. Kasi yung destiny ko, nakadestin sa akin, gusto nila makuha, no? May mga panlilito sila sa isipan ko, panilin lang, mga ganyan na ginagawa, no? May mga ganun silang ginagawa, dati pa yan. Pero pinakita na sa akin ng God kung sino talaga nakadestin sa akin. Ayaw ko lang sabihin kasi atakihin na naman nila yan. Kasi inatake na nga nila yung tao na yon. Pinakita na sa akin sa panaginip ko kung sino talaga yung nakadestin sa akin. Kasi pag alam nila may nakadestin sa tao na yan, yun na atakihin nila. Kasi gusto nilang humadlang, ganyan yung mga sa evil forces, gusto nila hadlangan. Kung para sa iba na nakadestin sa iba, pangarapin nila yan pa sa kanila kasi may kapangyarihan daw silang itim na kapangyarihan. Feeling nila deserve nila, hindi naman para sa kanila. Kaya sila pinapapatay ng God sa Exodus 22:18. Kaya sila tatapon ng God sa impyerno, sa lake of fire na may sulfur. Di ba nasa Bible yan? Sabi na lang. Tapon sila sa lake of fire na may sulfur. Sa Bible yan. Pamarusa sila. No? Kaya hindi daw ibigay sa kanila yung like destiny ng iba. Like yung hindi papayag yung tao, sino bang papayag yan? Agawin nila, sa pilitan nila, agawin yung sa iba, nakawin nila sa iba, like fortune ng iba, no? Gamitan na lang witchcraft nila. Tapos sa person ng iba, gusto nila agawin. Kaya ko lang sabihin kung sino yung pinakita ng God sa akin. Matagal na yun. Deny ko na nga lang yun eh. Para hindi na nga lang atakihin eh. Yung nakadestin sa akin, sila nagma-feeling na nakadestin sa kanila. Samantalang sila ay sugo ng demonyo. Sugo ng diablo. Sila ay alagad ng diablo. Walang nakadestin sa kanila. Dahil mga witches, wizards, warlocks sila. Evil magicians sila. Alagad sila ng Satanas. Kung meron nakadestin sa kanila, dinistin ni Satanas yun. Sa akin yung nakadestin sa akin, dinistin ng God yun. Hindi naman ako mangkukulam, hindi naman ako witch eh. Hindi naman ako wizard, hindi naman ako warlock eh. Hindi naman ako nagbinta ng kaluluwa ko. Hindi naman ako nagsanla ng kaluluwa ko. Instead, pinadala ko ng God dito para sa mission ko. Paano ko nalaman yon? At pinakita ng God sa akin, sinabi ng God sa akin, Jesus Christ. Diba bininyagan pa nga akong Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, panahon na. Tapos bininyagan niya ako sa pool. Wala na kwento ko yon. Tapos God din, sabi niya panahon niya, tapos sumubo yung buntot ko na 4. Sa panaginip ko, o vision, kung tawagin. Sino makapalang mukha? Ako pa palabasin na makapalang mukha na akin yung gusto na angkinin. Diba? Ganun din yung sa iba. Gusto na angkinin yung sa iba. Tapos sabihin nila makapalang mukha lang sa iba kasi
Pinaglalaban ng iba yung sa kanila. Kasi sa kanila, yun eh. Oh. Gusto nila yung sa'yo na, ikaw na lang iiwas, magparaya, kaya gusto nilang kinin yung sa'yo. Ganyan yung mga sa kadiliman. Pinapagawa man nila sa marunong silang gumagawa. Same lang yan. Mga gahaman. Pati ito yung gusto nilang, ito yung komportableng buhay, mula yan sa kanila. Yung stable and secured na buhay. Baka ninakaw lang nila yan sa'yo, sa ibang tao, yan. No? Pati yung kakayanan nilang makapang-spy, makapang-monitor, yan, tanggal yan sa kanila. Pati yung may mga nalalaman sila pag nag-introspect sila, tanggal yan sa kanila yung manalaman na. Pati yung makapamigil sila, makapang-restrict, makapanghadlang, makapang-block, makapagpa-delay. Natanggal yan sa kanila. Pati yung kakayanan nila na yung makapanghadlang, makapang-block. Pati yung mak-recover sa sakit, matanggal yan sa kanila. Mak-recover sa kasi nervous man. From feeling na left out in the cold, pati yung stability nila, yung kinikip nila na hindi na kung ano man yung makinikip nila, matanggal yan sa kanila. Ninakaw nila yan sa iba. Kasi witches, mga magnanakaw yan ng through witchcraft yung ginagawa nila eh. Mga nag-swap pa nga yan ng mga energy ng iba eh. Tanggal yan sa kanila. Pati yung kakainan nila mang-send ng mga arrows or mga atake, patalikod, matanggal yan sa kanila. Yung mga kakainan nila na yan, forever. Pati yung kakainan nila na yung mga nakipag-compete, na mga ganyan. Yung kakayanan nila na mga atake ng witchcraft nila. Napaglabanan through spiritual, matanggal yan sa kanila. Pati yung confidence nila, matanggal yan sa kanila. Pati yung charisma nila, charm. Baka ninakaw lang din nila sa iba yan. Pati yung strength nila, inner strength nila, bravery, positivity, matanggal sa kanila yan. Ninakaw lang nila yan. Mga flexibility nila, yung pagiging active nila, pagiging lively, matanggal sa kanila yan. Hindi naman kanila yan eh. Kabilang buhay, impyerno na sila. Anong ginawa nila para magkaroon ng ganyang kapangyarihan? Nagbinta ng kaluluwa. Upright ba to? Palang pa eh. Pwede. Ano yung ginawa nilang sanla ng kaluluwa? Sanla talaga? Sanla? Yung ginawa nila? Same lang yan. Sanla, binta. Hindi yan masave. Nabinta ng sanla. Hindi masave ang kaluluwa na ngayon. Impyerno yan. Sa bilang buhay. So, 3 of Wands, 6 of Pentacles. Pati yung kakayanan nila magpa-delay. Like union or blessings ng iba, makapag-block, at makapagbigay ng mga negativity, sumpa nila, at mga intention nila. Hindi na nila magamit yan. Matanggal yan sa kanila. Diba? Ganyan sila eh. Pati ito, ewan ko, upright ba ito kanina? Ito ko nga. Lalaglag lang yan. Hindi ko napansin yan. Makapagbigay ng baggage o karga, yung makapangkarga sila. Matanggal din sa kanila yan. Yung ganyang kakayanan nila. Yan. Tapos, yung kakayanan nila makapag-recover sa kalungkutan o kung in reverse eh. So yan, yun matanggal yan sa kanila. Pati yung mga
o makapagpalungkot sila sa iba, yan, matanggal yan sa kanila, nagagawa nilang malungkot yung iba ba, o maging sad ba, maging yung hindi maging kontento sa buhay, yung mamuhay ng hindi contented ba, ganon. Kasi may ginagawa nga sila pamiste. So for once, pati yung stability nila, na in a stable relationship sila, matanggalin yan sa kanila. Walang binigay ang God na authority or permiso sa mga namang marusa sila, mangontrol, wala. Diba pinapapatay pa nga ng God yan, ng mga yan, nasa Bible. Exodus 22:18, sabi ng God, patayin ang mga mangkukula, mga witches, wizards, warlocks, evil magician. Yan. Sabi ng God pa, sabi lang buhay, tatapon niya ang kaluluwa ng mga nagpa-practice ng witchcraft, sorcery sa impyerno, sa lake of fire na may sulfur. So, sa God ba yan? Hindi sa God yan. Kasi noong unang panahon pa yan, kagaya kay Jezebel. O, diba, naging demonyo si Jezebel spirit, yung kaluluwa niya. Dahil witch siya. O, sa God ba yan? Sa kadiliman niyang mga yan. Ang kapalan ng mukha ng mga yan na ipilit na sa Diyos sila, sa Diyos. Hindi nga sa Diyos yan. Pinag-uto nila yung sarili nila ibang tao. Sa Diyos daw sila. Buti pa yung iba, inaamin nilang mali sila na sa demonyo sila. Pero yung iba, ang kapal din talaga na sabihin na sa Diyos daw sila, na witchcraft ang ginagawa nila. Uy. Na mission daw nila sa Diyos yan. Hindi yan mission sa Diyos. Sa Diablo na mission yan, from the devil's kingdom. Buti pa yung mga taga-Africa, alam nila na yung mission nila, no, ng mga gumagawa ng witchcraft doon, na yung mission nila ay galing sa Diablo, from the devil's kingdom. May mga Pinoy na gumagawa ng witchcraft, tapos sabihin nila, mission daw nila sa God yan. Uy, ano? Wala silang mission sa God. Sa devil galing yung mission nila. Witchcraft ang ginagawa nila, o pinapagawa man nila sa marunong. Sa devil yan. Madaya sila. Mapanin lang sila. Mga manipulative. Ito, pati yung mga kainan nila makapang-atake ng psychic intrusion, psychic attacks sa iba, spiritual attacks, energetic attacks, matanggalin na sa kanila. Hindi na yung babalik sa kanila kahit kailan. So, 2 of Wands, parang hindi na yan sila makapang-perwisyo. Magbago sila, magbagong buhay. Mga gahaman yan masalbahay. So, 2 of Wands, pati yung kakayanan nila na what's with the 2 of Wands dito? Yung nakipag-collaborate sila sa demonyo para puntahan ng demonyo o devil, o para puntahan ng devil, mga atake ng devil, mga nagbinta sila ng kaluluwa yan, mga nagsanla o nagbinta ng kaluluwa. Para mga atake yung devil, puntahan ng devil yung pinapa-atake nila sa devil, yung hiniling nila sa devil na atakihin. Oh. Ano yan, hinihiling nila sa devil na atakihin, si ganito, ganyan. Oo, hinihiling nila yan kasi nabinta sila ng kaluluwa, no? Hindi. Dahil nagsanla sila ng kaluluwa. Pasanla ang ginawa nitong mga to dito sa nirlingan, pasanla. Hindi pa binta, pasanla. Yung sa iba pa, binta. Same lang din yun eh. Yan, basta yan. Pero parola naman may impyerno yan. Sanla, binta. Hindi ka ba naman tanga? Binta ka, may sanla ka ng kaluluwa mo. Saan utak mo? Diba? Saan utak nila? Ay, nako. So, ayan. Hanggang dito na lamang for collective reading.